Magandang araw, magandang gabi. Anong oras man sa inyo ngayon? Lalo na kay Karashid at sa mga followers ni Karashid o mga kapanalig. Ito na naman, sagutin naman natin ang challenge ni Karashid na kung saan ay ginagawa kasi ni Karashid, nilalagyan na ng confusion yung utak ng mga tao, lalo na yung mga hindi nagbabasa at nakaintindi ng Biblia. Meron na naman siyang challenge na ang sabi dito sa Genesis, di ba? Yung nag-umpisa ang nagkaroon ng iba't ibang wika ay noong nanggaling sa Babel, at dahil doon ay sila'y nangalat nung pinangalat sila ng Diyos, at doon nagsimula na magkaroon ng kani-kanyang wika ang mga tao. Bakit sa chapter 10 ng Genesis verse 5 meron na ikang kanya-kanyang wika, samantalang doon pa lang daw sa chapter 11 sa Turi ni Babel doon nagsimula ang nangalat ang mga tao at nagkaroon ng kani-kanilang wika. Bakit sa chapter 10 sa maagang kapitulo at bersikulo meron na kanya-kanyang wika? Basahin natin. Dito na naman naguluhan si Karashid sa chapter 10 verse 5. Sa mga ito, nangabahagi ang mga pulo ng mga bansa at kanilang mga lupain na bawat isay ayon sa kani-kanyang wika, ayon sa kani-kanilang angkan, sa kani-kanilang bansa. Ayan. Bakit meron na kanya-kanyang wika? Samantala, nag-umpisa na magkaroon ng kanya-kanyang wika doon sa Turi ni Babel sa chapter 11. Basahin natin. At ang buong lupa ay isa ang wika at isa ang salita. Di ba? Tapos, basahin natin sa simulan natin sa verse 5. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika, at ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon nga'y walang makakasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Halikayo, tayo'y bumaba, at dyan din ay ating guluhin ang kanilang wika na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa, at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa, at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. So para kay Karashid, dito palang nag-umpisa na magkaroon ng kani-kanyang wika. Sa chapter 10 bakit meron na kanya-kanyang wika? Ayan. So, hindi kasi naintindihan ni Karashid. Alam nyo, si Karashid, parang ganito yon. Kung bibigyan natin ng halimbawa. Putol kasi yung pagkaintindi niya. Kukuha lang siya ng isang talata, pagkukontrahin niya. Parang ganito lang yan. Kunwari si Karashid, napadaan sa isang bahay. May narinig si Karashid, sinabi ng nanay sa anak, "Anak, patayin mo na kasi sumisikat ng araw." Ang ginawa ni Karashid, hindi niya pinatapos ang narinig niya. Tumakbo agad si Karashid sa bayan at nagkalat. Yung mag-ina, mayroon sila ikang papatayin. Ayan, ikinalat na ni Karashid sa social media. Hindi pala naintindihan ni Karashid na yung palang sinasabi ng nanay sa anak na, "Anak, patayin mo na kasi sumisikat ng araw." Yun pala, yung papatayin pala ay ang ilaw kasi magasto sa kuryente.
Ganon ang labas ni Karashid. Ngayon, balik tayo. Sa chapter 10 kasi, tapos na ang turi ni Babel dito eh. Hindi lang naintindihan ni Karashid. Dito sa chapter 11, dito lang dinitalye ni Moises kung ano ang mga nangyari. Pero itong sa chapter 10, tapos na ang Babel dito. Ang katunayan, ituloy lang natin sa verse 10 ng chapter 10 kasi verse 5 kasi yun eh, na nagkaroon ng kanyang wika. Sa verse 10, at ang pinagsimulan ng kanyang kaharian ay ang Babel at ang Erek at ang Akkad at ang Kalne at lupain ng Shinhar. Buwat sa lupaing yaon ay napasa Assyria at itinayo ang Nineve at Rehoboter at ang Kala at ang Resen at sa pagitan ng Nineve at ng Kala na siyang malaking bayan at naging anak ni Misraim si Lodem at si Amem at si Lehabem at si Nipotem. Ayan po mga kaibigan, mga kababayan nyo. Haba lang kasi kung babasahin. Yung mga lahing ito, nangalat na ito, sila ay kung babasahin natin sa verse 10, nanggaling na yun sa Babel. Tapos na ang turi ni Babel. Kaya nga nagkaroon na ng kanya-kanyang wika kasi nanggaling na kasi sila sa Babel. Kasi si Karashid, yung binasa niya lang yung verse 5, chapter 10 verse 5 ng Genesis. Hindi niya itinuloy. Kung basahin mo sa verse 10, nanggaling na pala yung mga tao na yun, yung mga lahi na yun sa Babel. So dito lang kasi niliwanag sa chapter 11, parang ganito lang yan. Kung hindi talaga maintindihan, malulugaw talaga utak mo. Kasi halimbawa, sa creation naman, kung babasahin natin ang Genesis chapter 1, 6 na araw ng paglalang. Ipinaliwanag kung ano ang unang nilikha sa unang araw hanggang ika-6 na araw. So, 6 na araw lahat. At ika-7 araw nagpahinga ang Diyos. Kung babasahin mo sa chapter 2, verse 4, ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa ng likhain noong araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at langit. Dito naman sa chapter 2 verse 4, araw lang sinabi. Samantala sa chapter 1, 6 na araw. O di, magkaiba na. Hindi lang alam ni Karashid kasi ang ibig sabihin ng noong araw, pag sinabing noong araw, maraming napapaloob na araw doon. Parang ganito. Noong araw, nung tayo'y mga kabataan pa, ganito ginagawa natin. Noong araw lang sinasabi mo, pero maraming napapaloob. At kung titingnan mo ito sa Hebrew, ang araw na sinasabi dito ay Yom, na ang ibig sabihin ay kapanahunan, hindi lang literal na 24 oras. So ganun po mga kaibigan, mga kababayan, na hindi lang naintindihan ni Karashid na yung chapter 10 na yun na verse 5 na nagkaroon ng kanya-kanyang wika, tapos na kasi yung Babel. Akala ni Karashid sa chapter 11 pa lang nagkumpisa ang turi ni Babel. Mali. Basahin mo sa verse 10 ng chapter 10 ng Genesis, nanggaling na yun sila sa Babel. So yun po mga kaibigan, mga kababayan, sana'y wag burahin ni Karashid itong sagot ko sa kanyang comment section. Kasi baka takot si Karashid na ma-bullseye siya sa mga sagot natin. Maraming salamat po.